ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Ngayong hapon, special ang hapon natin na ito dahil meron tayong isang natatanging tagapagsalita para ibahagi ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Simple lang ang pagpapakilala ko sa inyo. Ito ay younger sister ko, younger siya sa akin. So sa JEC Pastoral Team, lagi kami nagkakasama. Siya ay isang talagang baka Diyos, malalim hinahangaan ko. Isa siya sa mga babaeng hinahangaan ko sa pagiging malalim ang pagmamahal niya sa Panginoon, ang kanyang talagang compassion, sa pagiging passionate pala sa pagbabahagi ng mabuting balita sa iba at sa kanyang pagiging supportive sa ministry ng ating head pastor na si Reverend Hem siya sa ating Mother Church. Ang tinutukoy ko po ay isang significant woman, talagang mapagmahal na mother sa kanilang nag-iisang anak na si Nathan. I-welcome po natin ngayon ang godly woman na si Sister Ansia. Salamat sa isang godly moment din, di ba? Si Ate Mabel at tayong lahat, praise God. Sige, palakpakan nyo naman mga sarili nyo. Yes! Ayan. Nakakatuwa naman. I think this is the first ever inter-church women's fellowship. Okay, masarap pagluto yan si Ma. Yan, at meron din tayong ano dito, nako, may fur mom din, tsaka yung kanyang fur baby. Magandang hapon po, it's a privilege. Nakakatuwa makita mga kababaihan na pero malamig sa loob. Praise God, ano? Sige, pwede ko po bang malaman sino dito ang ating mga host from Malabon, mga women. Nasaan po kayo? Itaas po ang inyong yan! Sige, palakpakan natin mga taga-Malabon. Maraming salamat po sa pag-host ng fellowship. Saan naman po yung ating kay Mayor Vico? Ayan! Mga taga-Pasig, itaas po ang kamay. Yes! Sabi ni Mayor Vico, marami na po sabi dito na kayo lumipat dito. And of malayo man, malapit din. Saan po ang ating mga taga-Marikina? Ayan! Magagaling po mag-swing ang mga taga-Marikina kasi laging baha. Praise God kasi nandito kayo. Pag-pray natin na maayos na yung mga baha. Ganyan. So ngayong hapon po, may PowerPoint pa. Okay lang po. Sige lang. Take your time. Nung inas pa ako ni Ate Mabel, during the DPBS, sabi niya wala daw akong choice. So patay. Sabi niya, joke lang. Okay. Kanina po, nasa likod ako kasi katatapos ng prom ng anak namin. We have one son. His name is Nathan. Ayan. Makikita niyo mamaya. Yung batang yan, preterm yan, premature. Hindi pa niya oras, pero gusto nang lumabas sa tiyan ko. So, kulang siya na 7.5 months lang siya. So, nagstay siya sa hospital for 1 month. Ngayon po, anak ko naman, mas matangkad pa sa kanyang ama. Ayan. Yan po, medyo na gano'n siya. So, yan yung anak namin si Nathan. He's 16, going on 17 this year. We praise the Lord for his life. Sino po dito, gusto ko lang malaman, ang single pa? Wow, parang may gusto pang balak. Sino dito single? Single! Yes, okay lang yan. Single pa lang. Okay. Sino po dito ang may anak? Ayan. Na maliliit pa. Ay, maliit ka pa. Tama yan. Tama yan. Meron daw single na. Ano? Single? Sino dito single pa o single na? Yes. Single pa o single na? Ang tawag ay freedom. Joke lang. Joke lang. Yung mga anak niyo po ba ay teenager pataas? Tama. Galing! Oo, nag-start ako makapag-ayos ng sarili ko ng teenager niya ako. Sino po dito ang meron pang elementary anak? Wala. Sino dito ang may apo? Ayun! Yes! Lola na. Buhay, taga-spoil sa mga apo. Lola. Okay, that's your job, to
spoil your grandchildren, tama? Na naka-record, magagalit sa akin mga anak ko. So that's your job. Ang tawag dyan ay apo, no? Apostolic the phrase. Apostolic. So, iba-iba po yung season ng life na. Pero feeling ko okay pa yun. Tingnan, gaganda nyo eh. Wala yung problema sa buhay. Meron ba? Di ba wala? Pag Krisyano, walang problema. Joke yan. Okay. So, I love it, tita. You can manage. Alam niyo po, bawat isa sa atin, iba-iba yung season ng life natin. Di po ba? Ayan si Auntie, oh. Grabe, praise God sa mga puti. Sabi ng Bible, it's a sign of wisdom. Yes. So, sige mga yan. Bawat isa sa atin, meron tayong season ng buhay. Dumating na ba kayo doon sa punto ng buhay niyo na tinanong niyo, ano ba yung purpose ng life ko? Parang alam niyo niya, uwi na tayo. Hindi, joke lang. Sige, tanungin ko po kayo. Ano po ba yung purpose niyo sa buhay na to? Tita. Ate na lang, Ate Mercy. Po ay sa totoo lang, siyempre tayo, hindi pa natin alam ang purpose natin kung ano yung ating sa buhay natin. Pero nung makilala ko ang Panginoon Diyos, ay alam ko kung ano yung kanyang plan sa akin. So, siguro ang ng Panginoon Diyos para mag-evangelize. Totoo lang, hindi ko naman alam paano mag-evangelize eh. Pasig. Pasig po. Go Pasig. Okay po, so sa totoo lang, lahat naman tayo, hindi natin alam paano tayo mag-evangelize, di ba? Pero sa tulong ng Panginoon Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay tinuturuan tayo na mag-aral, no? At mag-aral kayong salita. Natutunan ko ito nung ako'y lagi nagtitraining sa mag-evangelism, dati na tinatinan ko. At lalo yung 3 years namin din DPS, nakatulong din sa pag-evangelize ko. Pinapahan natin si Tita Marcel. I believe most of you because you are with the Lord. Tama po ba? Sino po dito ang anak ng Diyos? Lahat. Yan, umiti ang anak ng Diyos. Praise God. May rason para umiti. Tama. I believe since most, if not all of us, we know the Lord, more or less we have that purpose. And this afternoon, i-revisit natin